Police Captain Dems Jose Sabaluca, tama po, sir? Yes, sir. Correct, sir. Okay, sige po, ng IAS Puerto Princesa City. Sir, makibalita lang tayo dito po sa investigasyon na ginagawa ng IAS dito po sa nangyaring shooting incident sa Yes, sir. apat na sinasabing sangkot na sa hanay ng kapulisan. Ano na po yung update dito, sir? Bali ngayon, sir, nakapag-establish na po kami kung ano po yung facts of the case. So ngayon po ay na-file na po namin yung administrative complaint against to those 20 personnel involved in shooting incident in Arawan. We already forwarded to Camcrem. So ang PPCS po ay nakapag-imbestiga. So ang nag-file po sa kanila ng complaint ay yung ating regional office, yes. Okay, region IAS po ang nakapag-file ng kaso sa kanila. Nakapag-file, sir. Okay, sir. Ilang pulis po itong kinasuhan ng region IAS po? So we have filed a admin complaint 4, 5, 6, 7, 20 personnel. Oh? Hindi 4? 7 na pulis? 8, 4, 5, 6, 7, 8. Sige po, ilan po, sir? Admin case naman ito eh. Okay, sir. 7, sir. 7 po. 7. Okay, yung 7, 4 yung pong nandoon mismo sa pangyayari. Tama ba? Yes, sir. Tama, sir. Okay, yung 3, anong posisyon po ng 3 na ito? Sir, kasi pag nag-file po ng complaint po ang IAS, we include the command responsibility. Okay. So, because po sila nag-dispatch, kung sino po yung nag-approve sa kanila sa pag-responde, so kasama po sila. Okay. Pasok ba dito yung station commander? Yes, sir. Pasok po. Deputy kasama? Yung duty po, yes, sir. Duty officer included, sir. Okay. Duty officer. Yung desk officer po, kasama rin ba? Yes, sir. Opo. Ito na yung 3. Yes, sir. Oo. Additional 3. Okay, yung station commander, yung duty officer, desk officer, at yung pong 4 na pulis na nandoon po sa lugar kung saan nangyari yung shooting incident. Tama? Yes, sir. Correct, sir. Okay. Maibibigay ba natin kung anong complaint sa admin case, kung ano po specific yung pong kakaharapin nila? Okay, sir. Based doon po sa aming investigation, yung pagputok po ng ating 20 personnel, it's already violation. Then yung nakainom po sila, despite na meron tayong filalite status, nakainom at saka nagpaputok. At pinasok po nila yung residence ng ibang tao na hindi naman po nila, uncertain naman po sila kung doon naman talaga pumasok yung suspect. Allegedly na bumugbog sa 20 personnel. So kasama po sa reklamo yon. So we filed a complaint against them for grave misconduct, conduct unbecoming, irregularity in the performance of duty, negligence, and incompetence. Okay, sige po. So, yung pong pag-responde na hindi naka-uniforme? Yes, sir. Kasama po yan. Dapat po sa mga ganung police response, dapat po naka-uniform. So wala po tayong dyan, wala po dahilan pa rin kung mag-uniform ang police. Okay. So sa mga ganung operation dapat. Oo. So, 4, yung pong pagpapaputok ng baril, yung pong sabi nga, pag-responde na nakainom, yung pong pagpasok doon po sa loob ng bakuran, at yung pong hindi pag-uniforme. Yes, sir. Yan lang ba yung 4 po na dahilan? Sir, yung sir, di ba nagpaputok, allegedly, nagpaputok po yung isang personnel upon arrival. Oh. So dapat po ay, dapat nag-respond po yung kanyang mga kasamahan sa pagpaputok ngayon. It's either sinabdi nila yung kanilang kasama or inarrest po kasi unlawful po yun illegal discharge of firearms. So duty po ng ating remaining 20 personnel na isubdue siya o arestuhin. So kasama rin po yun sa pag-file ng complaint sa kanila. Okay. Kasi ang pangyayari doon, mukhang ang nangyari pagpapaputok sa pagitan ng 3 na namatay, yun ang aresto nila. Oo, sir. Pero yung palang isa pa na una nagpaputok na pulis, dapat inaresto rin po yun ang mga responde. Yes, sir. Dapat, sir. Kasi unlawful po yun, sir. Wala naman pong
warning shot sa ating POP, sir. Okay, sige. Ngayon, kung ano man ang kalabasan nito, ano yung po pwedeng kaharapin nito pong 7 pulis? So, ngayon, sir, ay nag-file po kami ng grave offense sa kanila kasi grave misconduct, conduct unbecoming, and incompetence is grave offense. So, kung mapatunayan po ng ating summary hearing officer, ang one grave offense ay, ang kanyang medium penalty ay demotion. So, kung mayroon pang existing another 2 grave offense, it will add to the penalty of first offense. So, kung demotion, it will add another 2 grave offense to dismissal from service. Pwede pong dismissal from service kung mapatunayan po yung mga admin complaint na pinail namin sa kanila. Okay, pag nagpatong-patong na yung pong mga kaso na kinakaharap ng pong pulis, imbis na demotion lang, maabot ng 3, 4 at napatunayan ito na talagang nangyari, mapupunta pa sa dismissal pagkawala sa pagiging pulis. Tama? Correct, sir. Opo, tama, sir. Sige. Dalawa lang ba? Demotion pati dismissal o meron pang suspension? Suspension, sir, ang minimum. Medium ay demotion, ang maximum ay dismissal from service. Okay. Pero sa di naman natin pinangungunahan yung pong magiging hatol. Yes, sir. Yung bigat ng pangyayari na ito, meron bang pulis na pwedeng masuspindi lang muna ito? Sa suspension muna tayo, meron? Maaring meron, sir, yung allegedly na dito na hindi raw na-involved doon sa pagpasok sa residence. Oo. Na sumama lang siya kasi according to him na humingi lang po ng tulong yung ating ating responding team personnel. Okay, ang tinutukoy natin dito po, pwedeng si Police Staff Sergeant Michael Juan na gamit yung breath analyzer ay nag-negative sa alcohol at nag-negative din naman sa paraffin test. Siya ay nag-responde. Ganon din po si Carpio. At ito yung po pwedeng humantong doon sa suspension. Tinignan po natin si Carpio, sir. Kasi according to our investigation, siya po sumama lang doon sa response. So, depende po, sir. Depende po sa marihiring kung although na meron po tayo na-file na initial complaint, kung mapatunayan pa na meron pang ibang admin offense na pwedeng itayo sa kanila, pwede pa pong ma-enable yun during summary hearing. Oo. Sige, okay. So, yun yung pinakamagaan, suspension. Pero sa experience ninyo, sa mga reklamo, eto may nangyari kasi mayroong namatay, 3, tapos yun nga, pasok sa pagsasampa ng kaso, yung pagpapaputok, nakainom, trespassing at hindi naka-uniforme. Meron bang pulis sa 7 ang matatanggal sa serbisyo o dismissal? Possible, sir. Possible. Kasi, sir, ang decision naman yan ay nakarely na po sa ating summary hearing at saka sa disciplinary authority. So, nakarely po sa kanila, sir. Pero possible, sir. Possible. Sino po sa kanila yung posible na ma-dismiss? Sir, hindi ba ako pwedeng magbigay ng pangalan? Hindi ba ako pwedeng magbigay ng complete detail? Okay. So, sa ngayon, sir, yun pa lang, sir. Sige po. Gaano po katagal yung pong takbo ng pagdinig dito po sa kaso na ito? Okay, sir. Depende, sir, sa summary hearing. Bale, sa aming procedure, dapat nga mga 2 months ito. Pero since na gustong pabilisin na ang proseso, so minsan, sir, ginagawa pong 1 month lang, sir. Okay. Ito, gusto rin mapabilis talaga ito. Pwede magkaroon ng resulta sa loob ng 1 buwan? Actually, sir, ang 1 month, sir, sa summary hearing pa lang po yun, sir. After ng summary hearing, it will be forwarded to disciplinary authority. So sa disciplinary authority, pwedeng 1 month or 2 months, sir, ang itatagal before magkaroon na po ng order. Pero, depende po sa kanila, sir, kung papabilisin o depende po, sir, Okay, sige. Summary hearing, lahat na, halimbawa lang, pagsama-samahin na lahat yan, pwedeng abutin sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, meron ng resulta. Yes, sir. Correct, sir. Correct. Okay, sige. So, yun ang inihintay natin. Nasa 3 buwan. Ngayon, sila ay nasa
restricted itong itong mga pulis na ito, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Restricted. Saan po sila ngayon? Ang huli po namin balita, sir, naka-restrict sa phase 2, sir, sa station 2. Okay. Hindi na po namin monitor kung nalita po ng PPTPO o ng PPO. Kasi busy nga po kami, sir, sa paggawa ng case folder. Opo, sige. Pagka naka-restrict ba, di ko alam kung para sa inyo yung tanong na ito, pagka naka-restrict ba, ano yung pwede at bawal sa kanila? Yes, sir. Bawal po, sir, lumabas ng compound. Yes, sir. Tapos, So, dapat monitor yung galaw nila, sir. Yan ang restricted. pwede mag-cellphone, pwedeng bisitahin, pwedeng kausapin? Yes, sir. Yes, sir. Restricted pa lang naman, sir. Pwede, sir. Okay lang, walang problema. Sila, pulis pa rin naman hanggang ngayon, may sweldo pa. Yes, sir. Meron pa, sir. Wala pa namang final decision sa kanilang kaso. So tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang sweldo, although na hindi sila makapagserbisyo dahil nga sa pangyayaring ito, walang problema sa ganong sitwasyon. At yun naman talaga yung nasa batas ninyo, nasa rules ninyo. Yes, sir. Correct, sir. Okay, sige po. Merong investigasyon din at pagsasampa ng kaso na gagawin po yung NBI. Iba pa ito. Dito po sa halimbawang lumabas ang desisyon sa inyo. Dito po sa IAS. Yes, sir. Separate, sir. Separate po yung criminal sa administrative. So, sa NBI, maaaring criminal complaint po yun. Opo. So, sa amin, administrative lang po. Okay, sige. Sa ano naman ito? Sa araw ng bukas o bago matapos itong linggo, yun pong sabi ng NBI na makapagpapile na sila ng kaso. Medyo mabigat, parang murder yata ang ipapile nila. Pero hihintayin pa rin naman natin yung pong paghahain ng kaso laban po sa mga polis. Pero dito sa inyo, ito po yung mga update. So, sir, marami pong salamat. Liban na lang kung meron kayong iba pang mensahe na gustong ipaabot sa ating mga kababayan tungkol po sa shooting incident na ito. Pag-iimbestigan ninyo, pagsasampan ng kaso dito po sa mga sangkot na pulis. Sige po. Yes, sir. Para po sa ating kababayan, huwag po kayong mag-alala. Ang internal affairs service po ay impartial sa investigation. So, kung ano po talaga yung totoo, so papalabas po namin. At huwag po kayong mag-alala. Ang kapulisan naman, mas marami naman po ang kapulisan natin na mabubuti at gumagawa ng tama. So, ilan lang po ang mga ganyang pulis. Okay, sige po. Marami pong salamat muli, sir, at magandang umaga po dyan sa inyo sa IAS Puerto Princesa City. Okay, sir.